niya itong dalawang madre. Pwede ba ako magpakanta sa inyo ng gas? Sabi yung classmate ko at sister, no problem. Anytime pwede na magpakanta ng gas sa isang kondisyon. Magdala ka lang ng lalagyanan. Tama-tama naman pagpunta ng dalawang madre, wala silang nahanap. Maliban mo sa lalagyanan, o yung tinatawag natin na arinola, na ano matatanda, nakakita na ba ngayon? Oo. Didala-dala nila yung dalawang madre yung arinola. Kung napakagyan sila ng gasolina, at para pumunta doon sa sakyan, may nakakita sa kanila. Dalawang lasing. Sabi niya itong lasing na to, ang kapalid na talaga ng mga mananampalataya. Tignan mo itong dalawang madre na to. Akala nila, mapapakatan nila, yung sasakyan nila sa mga makina ng ihi nila. Kasi akala nila, ihi naman. Sabi niya siya kasi, pag napakandal ng madre na yan, yung sasakyan ng dahil sa ihi nila, simula sa araw na to, sasamba na ako sa Diyos nila. E tama-tama naman, pinakandal ng dalawang madre yung gasolina ng sasakyan, nakikulat nila, yun yan ang expert ng sasakyan. Alam mo kayo na nangyari ha? Ito muna yung tanong, ano ba ang mahalaga? Yung gasolina o yung arinola? Arinola. Nasa kamay ng arinola na riniwala. Nasa kamay ng kamay na riniwala, ang mahalaga yung gasolina. At ang sagot po ay ang mahalaga ay ang arinola. Bakit? Kung wala ang arinola, wala tayong paglalagyan ng gasolina. Pero, merong mas mahalaga. Ano yung mas mahalaga? Yung pananali. Gasolina. Kasi kung walang gasolina, yan ka. Alam mo sa kwento kung nangyari? Yung isang lalaki, pumasok ng pagpapare, nag-mission, pinahayag ang pag-ibig ng Diyos sa iba't ibang tao ng lugar. Yung isa naman, naging misyonero, pupunta sa iba't ibang mundo, nag-preach, ng pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon. Kapatid, ito yung maganda. Minsan, katulad tayo ng isang arinola. Gaano man tayo marumi, gaano man tayo mabaho, gaano man tayo hindi pinapansin, pero kung bibigyan tayo ng pagkakataon, pwede tayong maging talunan, pwede tayong lagyan ng gasolina. Para ano? Para maging instrumento na may mapapagana pa pala, na hindi pala tayo walang silbi, na may purpose pala tayo sa buhay. Mga kapatid ko sa pananampalataya, lahat tayo may kanya-kanyang kwento ng buhay. Pero malagay na natili ka ba doon sa kwento ng kahapon? May pagkakataon ka. At hayaan mo, yung kwento mo, maging kwento ng pagpapala sa ibang tao pagdating na tayo. Yes, naging agi ka. Pero lumilipo ka ng Diyos, nagbago ka. Ikaw ngayon ang maging kwento doon sa mga doon madalas na yun ng addiction. Ikwento mo na, dati akong addict, pero minahal ako ng Diyos, lumilipo niya ako, narito ako ngayon. Yes, dati kang magtanakaw. Yes, dati tayo na singkero. Yes, dati tayo karoon. Pero tanda mo, may solusyon, may pag-asa pa, sapagkat ang Diyos ay nating kasama. Ito ba? Yes! This is the 5 steps na pwede mong nanasin sa araw na to. Maaaring nasa stage ka. The first stage what you call the denial stage. Ano yung denial? Tinatanggi mo. Tinatanggi mo, hindi naman naka-adik. Dalawang beses na naman ako umatak sa isang linggo, di ba? Isang linggo naman, di ba? Hindi dinay mo, hindi ba ako tarinan? Hindi ba ako walang kwenta? Hindi ako nakatulong. Yung isang denial. Hindi dinay mo yung katotohanan. Ito yung unang stage. The second stage what you call the ATL stage. Sino dito yung mga galit sa police? Nasa kamay? O, si Mother, thank you. Sino ba? O, di ba bakit? Katotohanan naman eh. Napamamayan, nahuli ka. Or, pwede pagkakahuli sa'yo. Or baka naman, nasaktan ka. Or baka naman, may nasabi sa'yo masama. Or, siya yung nakintay na bakit na niya ang puno ngayon. Nagagalit ka. Nasa anger status ka ngayon. Ano ba ito? Tinatawag natin the bargaining stage. Ito na yung makikipag-usap ka sa Diyos, Lord. Alapasin mo na ako dito. Pagpapamong buhay na ako. Lord, bigyan mo na ako ng pagkakataon. Mamahalin ko yung asawa ko. Kaya lang, pag
Hubog. Ganun pa rin, bumabalik tayo sa kahapon. Bago. At ikaw sa stage, ito yung tinatawag natin na depression stage. Ito yung kumbaga, dumarating tayo sa pagkakataon na parang gusto na natin tumayaw, na gusto na natin sumuko. Pero kapatid, tulad nga ng kwento ng gasolina at ng karinola, huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa. May pag-asa ka pa. Sapagat pumunta ka sa fifth stage. What the fifth stage? Acceptance. What the acceptance. Sa acceptance, kapatid, doon ka na makakalaya. Doon magsisimula lahat. Yes, Lord! Yes. Nakulungan ko ngayon dahil ako'y nagkamali. Ako'y nagkasala. Pero kaya mo nang tanggapin sapagat ang banal na Espiritu na ngayon ang siyang sasama sa iyo sa paglalakbay mo sa buhay. Yes! May kahapon? Yes! Reality? Yes, nagkamali. Pero tandaan mo, from test to testimony, from brokenness to building of new life para sa iyong Panginoon. Amen. Ito yung pinakahapon. Nawa, paglabas nyo dito, muli nyo nayakap ang pamilya nyo at masabi mo ng face to face, Nanay, tatay, anak, I love you. At dahil mahal kita, sisimulan ko na ngayon sa grasya ng Panginoon ang pagbabago sa buhay ko. Amen. Wala pa dapat na manalangin. Pero sa paitulog ng Panginoon, sa grasya ng Diyos, kaya di ba nilagay natin ang ating mga kamay sa ating puso? Yan. Pag-pray natin yung mga natin sa ating sa buhay. Dalawa, paitulog ng Diyos na makasama natin sila sa labas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Kapal Espiritu, Amen. Amang dakila, Diyos na buhay, Diyos na totoo, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Pinangako mo noon na may dalawa tatlo na nangangatito sa pangalan mo. Naroon ka sa kalagitnaan nila. Panginoon, tulad ng pangako mo. Sabi mo doon sa 2 Chronicles 7:14, sa sandaling ng bayan ito na aking pinigay ng pagkumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanyang kasalanan. Hilindin ko siya, patatawarin ko siya at ibabalik ko sa kanya at masaya na nawala sa kanya. Panginoon, sa oras na ito, may mga panalangin ng aking kapatid. Nananalig sila at nagtitiwala na ipagkakaloob mo ang kanilang mga prayer. Hindi para sa pansarili lamang nila, kundi para sa mga tao na nananalangin para sa kanila. Ipaitulog mo nawa na sa apat na sulong kayo yung pabadaling mo upang sa kanilang paglabas, taglay-taglay nila pagpapala, pag-ibig, at pag-asa sa kanilang buhay. Sinusubulan po namin ang lahat ng ito na may pagpupunit na salamat sa matamis na pangalan ni Jesus na tayo magsabi ng Amen! Thank you, Father, Son, Holy Spirit, Amen! Muli po, mula sa ilalim po ng mamahala ng aming Chief of Police, Police Colonel G. Ivana de la Torre, nagpapaalala at nasasabi nyo, the Soldier Line, hawakan namin natin sa salita ng Diyos. Amen!